Mga ka-sports, may malaking problema ngayon ang Gilas Pilipinas. Alam naman natin injured si Carl Tamayo at iba pang Gilas player. At hanggang ngayon, hindi pa klaro kung kailan siya makakabalik. Pero ang mas malaking tanong, sino ang sasalo sa role niya bilang backup ni Justin Brownlee sa 3 at 4 position? Dahil kung wala si Tamayo, may butas talaga ang rotation ni Coach Tim Cone. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pasubscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat! Mga ka-sports, si Carl Tamayo ay hindi lang basta role player. Sa sistema ni Coach Tim Cone, siya ang primary backup ni JB, stretch 4 na kayang mag-3, floor spacer, tahimik pero epektibong scorer. Kaya ang papalit sa kanya ay hindi pwedeng basta-basta lang. Dapat, ang papalit sa kanya ay certified versatile, kayang maglaro sa 3 at 4, may depensa, marunong sumunod sa sistema. At ayon sa mga pinagpipilian, 4 ang mga posibleng kandidato. Unang-una po dyan mga ka-sports, si Justin Baltazar. Unahin natin ang player na ito na may taas na 6'7" hanggang 6'8" ang kanyang height. Sa lahat ng kandidato, si Baltazar ang pinakamalapit sa size at role ni Tamayo. Isang natural power forward, kayang mag small ball 5, mataas ang basketball IQ at may international experience na din. Pero ito ang catch, hindi siya consistent scorer, mas effective sa loob kaysa perimeter. Kung si JB ang nasa court, kailangan ng spacing at dito medyo nagkakaroon ng issue si Baltazar. Safe choice siya pero hindi eksaktong replika ni Tamayo. Sumunod si Troy Rosario. Ang player na ito ay may taas na 6'7", dating Gilas mainstay. Si Troy ang tipo ng player na alam na ang international game, may outside shooting, physical at hindi madaling itulak. Pero ang disadvantage niya, hindi rin mawawala ang kanyang concern. Unang-una, may injury history siya. Sumunod, hindi na kasing bilis ng dati. And of course, short-term option lang. Kung kailangan ng plug and play, si Troy Rosario ang isa sa pinaka-logical na choice pero hindi po siya pang matagalan. Pero maaasahan agad. Sumunod si Francis Lopez. Ngayon punta tayo sa player na ito na may taas na 6'5". Ito ang modern wing type na isang athletic, kayang mag-3, kayang magbantay ng multiple position. Pero tandaan ha, ang disadvantage sa kanya ay mas bata, kulang pa siya sa international experience at hindi natural power forward. Kung si Tamayo ay ready now, si Francis Lopez ay isang future investment. Mataas ang selling pero may learning curve sa sistema ni Coach Tim Cone. Sumunod si Jeremiah Gray. Ang player na ito ay may taas na 6'5". Tahimik pero delikado. Isang high motor, defense first mentality, kayang mag-3 at small ball 4, hindi kailangan ng bola. Pero, ang disadvantage po sa kanya, hindi po siya certified scorer, limited offensive creation. Kung hanap ni Coach Tim Cone ang role player na susunod sa sistema, napakalakas ang kaso ni Jeremiah Gray. Hindi siya star pero sakto sa system basketball. So ngayon mga ka-sports, kung paghahambingin natin, pinaka-safe si Justin Baltazar, pinaka-ready ngayon si Troy Rosario, pinaka-mataas na potential si Francis Lopez at pinaka-system fit si Jeremiah Gray. Ang tanong ngayon, gusto ba ni Coach Tim Cone ang agarang solusyon o pangmatagalang option habang wala si Tamayo? Ikaw mga ka-sports, sino ang pipiliin mo bilang kapalit ni Carl Tamayo? Baltazar, Rosario, Lopez o Gray? I-comment mo po sa baba at babasahin ko yan. At kung gusto mo ng mas malalim na Gilas analysis, like, subscribe at i-share ang video na ito. Laban Pilipinas puso, so paano, ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!